Okay, so eto po, shoutout sa gumawa nito, napakaganda, oh, Marcos Loyalist, PBBM 2022-2028. Okay, eto ho ngayon pag-usapan natin, si Senator Amy Marcos po, winarningan po ng mga didilis. Alright, sabi nito ni Crisette, if Senator Marcos does not speak up now, and we don't mean her usual vague, safe comments, can we all agree she's just another budol? Worse, a Trojan horse. Sa tingin niyo po ba mga kapatid, si Senator Amy Marcos, Trojan horse sa mga Duterte? Sa tingin niyo ba si Senator Amy Marcos, tatraidorin ang mga Duterte? Oh, yung naniniwala po na Trojan horse o traidor si Senator Amy Marcos sa mga Duterte, paki-ano po, paki-type 1 po. Okay? Yung naniniwala naman po na hindi niya tatraidorin yung mga Duterte, talagang loyal siya roon sa kanyang salita na kahit mag-isa na lamang siya, Dutertards pa rin siya. Type number 2. Okay? Yung naniniwala po, kay Amy na siya ay nagtataksil kay Digong. Okay? Kasi sabihin ko sa inyo, hindi ako naniniwala na pagtataksilan ni Amy ng mga Duterte. Kasi kung gagawin ni Amy na talagang ipipiliin niyang ipaglalaban ang kanyang kapatid, nung una pa ho, napakatalino ho ni Amy. 'Di ba? Napakatalino pa. Oh. 'Di ba? Sabi ni Maria Dana, wala na, hoy Maria Dana. Bagay po buhok mo ngayon sa'yo. Ay, naku, salamat po. Thank you po. Bibigyan ko ng 100 yung naggupit sa akin. Bakit naman may 0? Kayo naman. Ulitin ko lang, yung number 1 po, yun po yung naniniwala na si Amy Marcos po ay tinatraidor ang mga Duterte. Trojan horse. Type number 2, yung mga naniniwala naman po na loyal talaga si Amy at talagang totoo siya sa kanyang salita na kahit mag-isa na lamang siya ay mananatili pa rin siyang supportive kay Duterte. Bakit ko nasabing number 2 ako? Bakit? Tingnan nyo ha, wala na pong masasakit pa sa lahat ng paratang ng mga Duterte kay Bongbong Marcos na yung sinabi ni Digong, pati ako mismo minura ko si Duterte. January 28, nakatanim sa utak ko yan. Kakauwi lang natin pagtapos nating i-cover yung kick-off rally ng bagong Pilipinas. And then si Digong nagsalita. Anong sabi niya noon? Sabi niya, sinasabi ko sa inyo, noon may presidente tayo na bangag. Bangag pa rin hanggang ngayon. Utang ina niyo. 'Di ba? Oh. Wala na hong mas titindi pang paninira kung hindi po yan talaga. 'Di ba? Ngayon, bakit mainit ang ulo mo kay Sara? Kwento mo nga, type mo nga rito ng mahaba. Type mo ha. Oh, bakit mainit ulo mo kay Sara? Ngayon ho, January 28 po yan, 2024. Sumunod po nito, mga bandang April, anong sabi, kung doon nagkakamali, anong sabi ni Manang Amy? Ay, kahit na mag-isa na lang ako, support pa rin ako kay Duterte. Kaya po, naniniwala ako na number 2, na hindi niya po mapagtataksilan si Duterte. Kapag ginawa niyang pagtaksilan si Duterte, tapos magbongbong Marcos siya ngayon, niloloko lang ho tayo noon. Bakit? Kasi po malapit na eleksyon. Nakarating na ho sa kanyang ibabasura natin siya. Kaya nga ho tsaka na natin pag-uusapan bakit po magme-mayor si Isko, ha? Sa iba, separate yan. Tawag dito, separate content natin yan. Okay? Yan. Maganda kasi yung content ng separate yan. Wag ngayon, bukas ng umaga. Okay, bakit magme-mayor? Okay, ngayon, balikan natin to. Sabi po rito ni Crisette, kung si Senator Amy Marcos, si Senator Amy Roa Marcos, ay hindi magsasalita ngayon, sabi niya. At yung hindi yung ang ibig niya sabihin dito,
hindi yung kanyang mga pa-play safe, malabo na mga komento, sabi niya. So, magkakaisa ba tayo na siya na isa siyang budol din? O kaya mas malala pa nito traidor, 'di ba? Nagtatagong traidor, sabi niya. Hello VP Sara, once is enough, sabi. People are already dying. Uy! Ang dami, ilan 'yun? Okay, usapan natin dito ha, sa Kubol, sabi niya. Yan. If Senator R. Marcos does not issue a strong statement by today on what happened at the KOJC, she's done. 2 years na hinayaang maging spy. Yan. Alam nyo, dyan tayo binubudol ng mga DBS eh. Bakit ko sinasabing binubudol tayo ngayon nito ni Crisette? Ha? Kasi kung paghihinalaan nila si Aimee na espiya, abay, loko-loko pala to dapat doon pa. 'Di ba? Pag hinalaan yung espiya si Aimee, noon pa dapat na dapat sinabi niyo, hindi, wag kayo magtitiwala kay Aimee Marcos, espiya ni Bongbong yan. 'Di ba? At hindi niyo tinitira ng ganun. Kaya po nila tinitira ng ganyan si Aimee. Simple lang ho yan, madaling i-analyze. Malapit ng eleksyon at wala pa pong siguradong line-up ang PDP laban. At hindi po kailangan ng PDP laban ng kandidatong maipanalo. Kailangan po nila ng kaalyadong mananalo. Tama? At wala pong iba kundi si Aimee Marcos. Siyempre, pag inaway si Aimee Marcos, sabi na nga nung ilan rito kanina, siyempre Marcos yan. Pagtataksilan yan si Duterte, kakampihan yan si Bongbong. Sabi ko naman, di sana noon pa. Diba? So, ganito sinasabi ko mga kapatid. Wag po tayo, kung tingin nyo ho, mga tanga yung mga taga kay OJC, pag naniwala kayo, Aimee, na sumusuporta kay Bongbong Marcos, kay PBBM, para rin ho kayong taga kay OJC. Madaling mabudol, madaling mauto. Tama? Dapat i-evaluate nyo, anong ginawa nito ni Aimee noon? Gaano katinding paninira ni Duterte sa kanyang kapatid noon pa man? Bakit wala siyang strong statement, wala siyang pagdepensa kay PBBM? Hindi man lang niya nasabing, teka muna, mga ka-DDS, hindi naman nagdadrugs ang kapatid ko. Di ba? Wala, as in talagang deadma. Kunwari, parang walang naririnig. Imposible naman. Tapos pagdating sa ibang mga bagay-bagay, di ba, nagko-komento si Aimee. Di ba? Ngayon, eto ho. Sabi rito, traidor daw si Aimee. Di ba? Bigla naging traidor sa kanila. Simple lang ho yan kasi para humakuha ang simpatya natin, iboto natin si Aimee para i-endorso naming mga vloggers na eto, ano na natin, kakampi na natin si Aimee. Nako, huwag mo tayo magpapabudol to. Hindi. Tandaan nyo, Marcos loyalist po. Kayo. BBM supporters tayo. Di ba? Tayo po ay loyalista ng ating bansa, ng interes ng ating bansa. Loyalista tayo ng interes ng ating mga kababayang Pilipino at ng ating kinabukasan. Hindi po tayo mga taga kay OJC. Okay, ng mga uto-uto ni Giboloy at ni Digong. Hindi po tayo mga didilis. Okay? Mag-ingat po sa mga galawan ng politiko ngayon. Okay? Kunwari lang po yan, tinatakwil nila si Aimee pero kabalahibo nila yan. Sige nga, maniniwala ako kay Crisette na talagang ayaw na nila kay Aimee Marcos. Ipamura nila kay Duterte. Tama ho? O sinong pabor? Na talagang kalaban na nila si Aimee. Ipamura nila ng malutong na putang ina si Aimee kay Duterte. At saka kay Sara Duterte. Ipasapak niya si Aimee. Type number 1. Okay, so ayan po yung sinasabi na dyan. Ito pa, blood is thicker than water. Frozen asset is more valuable than friendship. Yan. So, ibig sabihin, ito yung kwento kasi nila. Kaya pinahuhuli raw ni PBBM si Kibuloy, si Cube sa mga kapulisan para daw ibigay sa mga Amerikano. At ang kapalit daw yung frozen assets ng mga Marcoses sa Amerika. Yan ang kwento niya dyan. Greed is important than gratitude. Aimee Marcos, may utang na loob ka raw. Pero alam nyo, yung mga tirang ganito, after election at nanalo si Aimee, nako!
kakampi na naman nila si Imee niyan, tropa na naman nila yan. Nakita niyo na naman si Imee nasa Davao City. Oh, 'di ba? O ngayon, eto naman po yung, salita ni Sarah, okey? Si Sarah muna mamaya kay Imee, kung may sagot ba si Imee. Eto naman si Sarah, sabi ni Sarah, ha, "Mga kababayan, hindi ko tinututulan ang implementasyon ng anumang warrant of arrest na naaayon sa batas. Ngunit kailanman ay hindi katanggap-tanggap ang mga paggamit ng dahas laban sa mga inosenteng mamamayan at mga deboto ng Kingdom of Jesus Christ." Eh, bakit kasi humaharang sila? 'Di ba dapat hayaan nila yung mga pulis na gampanan yung trabaho nila. Eh, anak ng putya, eh, mga uto-uto sila, babalandran nila yung sarili nila sa state forces natin. Eh, di para kang sumalubong sa tangke, 'di ba? Eh, yang mga yan may trabaho din na dapat nilang tapusin, gampanan nila. O, eh, bakit yung NBI nung pumunta hindi nila nilusob? Eh, ano, eh, naka-payroll, eh. Okay? I vehemently condemn the gross abuse of police power in the takeover of the KOJC compound earlier today. Yan, no. Yan si Duday. Yan si Duday, fake news. Anong tinake-over po? Wala akong takeover, sabi nga ni General Diwata, eh. Walang gano'n. Ba't naman namin i-take over yan? Eh, hindi naman sa amin yan. Tama, di ba? O, nandiyan lang sila to do their job. Because they have business, they have purpose. That's why, nandiyan sila sa loob ng compound. Eh, ilabas ninyo, isukan nyo si Kibuloy. Alian ninyo. At kung talagang si Kibuloy po nagmamalasakit, kung totoo pong nagmamalasakit siya at siya po ay godly, Diyos, be like Christ. Okay? Ganun. Alam niyo, makwento ko lang sa inyo. Ang Panginoong Jesus, 'di ba nung nananalangin siya, ilang oras po bago yung pag-aresto sa kanya, yung pagtilaok ng manok. Ano ang kanyang panalangin doon? Sabi niya, "Kung maaari po sana lumampas sa akin ang pasaning ito." Yung ibig sabihin pasanin, yung obligasyon na 'to. Tapos yung pawis niya, 'di ba? Doon, eh, sabi nga, eh, parang, yung pawis niya tumutulo sa kanya parang, dugo, patak, sabi. So, gano'n po katindi yung naramdaman din ng Panginoong Hesus na takot, okey? Sabi ng ibang Pentecostal, "Hindi natakot si Kristo 'no, matapang na lalaki 'yun, Diyos 'yun." Natakot nga, eh. Kaya nga nanalangin na kung pupuwede, 'di ba? Pero ano sabi niya ron? "But not my will, but thy will be done." Hindi ang aking kalooban ang sabi niya, ang ganito lang po 'yan, "Kung saganang akin, kung pupuwede lang, wag nang mangyari ito sa akin." Sabi niya, "Pero hindi ang kalooban kong maghari kung hindi sa'yo." Sabi niya sa ama niya. Si Kibuloy po, iba, appointed son, 'di ba? Saan ang kapit ni Kibuloy? Kay Duterte. Sa mga members. Ba't hindi niya kayang gawin yung ginawa ng Panginoong Hesus na humarap, Arthur, 'di ba? Ba't hindi niya kayang gawin 'yun na humarap sa mga umaresto sa kanya? Oh, kasi sabi ni Kibuloy, "Ako alam ko na yung mangyayari sa'kin." Si Hesus sabi niya rin, eh, 'di ba, alam rin niya kaya nga hinulaan niya, eh. "Pedro, bago makatatlong kilawok ang manok, ipagkakanulo mo ko." Oh, 'di ba? Pagalik ni Judas, sabi niya, "Ang magkakanulo sa akin dito yung kasabay kong nagsawsaw ng yapanit sa toyo." Oh, eh, tapos si Judas pala yun. Tinginan pa sila lahat, eh, kasi sabay-sabay silang nakisawsaw, eh. Oh, 'di ba? Tapos nung eto na yung nangyari. Oh, grabeng hirap ang inabot ng Panginoon dun, 'di ba? Eh, eto nga, eh, oh, merong trial kung hinarap niya lang sana sa Senado, 'di ba? Hindi lumala ng ganito. Siya pa yung naging cause ng kamatayan ng ibang tao. 'Di ba? Paghihirap ng mga members niya. Oh, ngayon nagkakanda puyat, nagkakanda ulol-ulo yung mga miyembro nila. Nagsunog ng gulong nung mina-suffocate, fake news daw. Eh, kasi hindi lumasisi yung pulis, ang layo, eh. Ang layo ng pulis sa kanila.
Sila mismo nakuha ng video na nagsunog ng gulong, bakit din nila pinigilan yung sunog ng gulong? 'Di ba, para may masisi, para masira yung kalsada, para may maaksidente at mangyari doon, 'pag may naaksidente, sisi sa gobyerno, pangit yung kalsada. Okay, so balikan natin ito. Okay, so ayan duwag si Kibuloy, tama ho kayo. Kaya hindi niya kayang gawin yung ginawa ng Panginoong Hesus. Eto, sabi diyan, sabi ni Duday, these acts are not only blatant violation of constitutionally protected rights, but a betrayal of the trust that we Filipinos place in the very institutions sworn to protect and serve us. Ay, mga kapulisan po ang tinutukoy niya ron. Ano pong tinutukoy nila rito na trust that were betrayed or that was betrayed? Simple lang, kasi dapat konsintihin sila kasi po ang appointing authority ng PNP chief, appointing authority ng DILG secretary, appointing authority po nila ng mga kapulisan natin, ito pong ating presidente. Na dapat sila po ay konsintihin, gaya ng ginawa ni Digong. Inonsinte. Problema ni Kibuloy po nangyari yan, Madam Duday, panahon pa po ng tatay mo. 'Di ba? At ang ginawa ng tatay mo noon, 'di ba? Konsinting-konsinti. Kita niyo naman, dismiss yung kaso sa piskalya. In the very first place, dapat minura niya yung piskal. Sinabi niya na PI ka, dapat di mo hawakan yan kasi conflict of interest yan. Ma-impluwensya to si Cubes dito. Oh. Ipasa mo yan, balik mo yan sa DOJ. Dapat ang DOJ. Diba? Dapat inutusan niya DOJ no na, DOJ, ano niya yan? Hindi yan pwede sa Davao City. Dapat neutral ang hahawak niyan. Neutral ground fiscal ang hahawak niyan. Dapat ganun. Diba? Yun ang kalakaran pala sa panahon ni Duterte. Palakasan, pagkakatropa, pagka hindi, syukti ka. Ay, sorry. O ngayon, ito naman, sabi niya pa, hindi ko rin maiwasang matanong sa sarili ko o magtanong sa sarili kung ang paggamit ba ng di pangkaraniwang puwersa at di makatarungang pang-aabuso sa ordinaryong Pilipino. Sino po yung ordinaryong Pilipino? Si Kibuloy? Si Kibuloy po yung subject, Duday. Si Kibuloy. Okay? Bakit merong napeperwish yung mga members? Pinababalandra nila. Kasi kung ayaw po ng ni Kibuloy na gawing human shield yung mga members, pinagsabihan nila yan. Yung mga ministro na minus 10 points kayo sa langit ko pagka hindi ninyo sinawa yung mga members na ibalandra yung sarili nila at mag-selfie pagdating ng mga pulis. Di ba tama ho? Oh. Eto pa. Upang maipatupad ang naturang warrant of arrest ay dahil sa ang akusado ay isang kilalang Duterte supporter. Alam niyo, gago talaga to si Sara. Sorry, namumura ko kasi gago talaga mag-isip eh. Bakit? Naalala ninyo yung nandun sa pagdinig with Risa Ontiveros and Aimee. Yung libro, yung isang kaibigang libro. Di ba? Tinanong siya, what this book is all about? Dami nang sinabi. Oh. Tinanong lang naman. Di ba? Hindi naman siya, tama nga sabi ni Risa Baby na, Madam BP, huwag ka namang F, wala namang ganun. Madam BP, this is not all about you. Okay? Hindi naman ikaw yung tinatanong, tungkol sa yung tinatanong dito. Hindi naman tinatanong dito na tomboy ka ba? Di ba? Oh, para sa pakikipagkaibigan, sabi ho ng syosyumbag ng sheriff ng Sara to. Sabi niya, kaya nais ko ring humingi ng kapatawaran sa lahat ng mga miyembro, deboto, may deboto pala, mga KOJC, at bumubuo ng Kingdom of Jesus Christ sa paghihikayat at pakiusap ko sa inyong iboto si Bongbong Marcos Jr. in 2022. Naway mapatawad ninyo ako. Yari ka ngayon, dude. Ito ngayon si Aimee. Nirepost po ito ni Daryl Yap. Okay? Statement, I condemn. Max. Sabi ho kasi nito ni Crisep, kapag si Aimee raw po hindi nag-issue
ng strong statement sa mga nangyayari sa kay OJC. Alam na, 'di ba? Laglag na nila si Amy. Kasi nga mukhang nag-espiya lang sa kanila na kaya naman gano'n kasi pinagpapahalagahan pa yung imbis na pahalagahan ng friendship, mas pinahahalagahan pa raw ang frozen asset. Okay. Eto ngayon ang pahayag ni Amy. I condemn in the strongest terms, Max, terms the excessive show of force by the PNP and its raid on the Kingdom of Jesus Christ compound in Davao City. The deployment of 2,000 police personnel to raid the premises, talagang andiin na ng sabi ni Amy, ha? I condemn in the strongest terms, Max. Talagang takot. Amy, duwag. Amy, duwag. Duwag ka pala, Amy. Takot ka pala kay Chriset eh. Di ba? Oh. Hindi, kasi alam niyo kung bakit? Kawawa ho ito si Amy sa totoo lang sa 2025 eh. Bakit? Ha? Eto ho yun. Ha? Eto yun. So sa mga Marcos loyalists, napakarami na ho talaga, personal choice nila, hindi na nila iboboto si Amy. Ibabasura na nila. Because for more than 2 years, talagang hinahayaan niyang lapastanganin ng mga Duterte si BBM. Di ba? Hindi man direkta nung una kay Duterte, pero sa alipores nilang si Maharlika. At etong mga addictus na mga vloggers nila. Na mga nasa payroll pala, nung panahon, di ba, na ako po ay nakikisuporta at nagtatanggol kay Tatay Digong. Ang sabi ko, walang bayaran sa linya ng mga DDS ha. Kasi kung meron man, dapat nabigyan din ako. Pero sinabi ni Nino Barsagang kasamahan nila, foreign pala. At si Digong ang nag-utos, huwag na ninyong suportahan yan si Marcos. Mag-escort kayo. Di ba? Kaya nag-isko sila bigla-bigla. Oh. Ray, ano ba yan? Keyboard ko nalaglag saglit. Nadiinan ko. Ay, nako. Teka. Oops, balik ka dyan. Masyado ako nag-enjoy eh. O ngayon, eto pa. So, ito raw nga pag-deploy ng 2,000, nako, sabi niya na mga police para i-raid raw po yung premises of an established religion is both unwarranted and unjustified. Sinungaling ka, Amy. Kasi kung 2 pulis lang ang pupunta ron o 3, ito lang nga, Senator Amy, tanong eh. Kapag nahuli ba, ito yung mga alagad ni Amy ha, mga alagad ni Amy, tanong ko lang po sa inyo. Kapag nahuli ba ng mga pulis, si Kibuloy, sa tingin nyo kaya makakalabas pa ng buhay yung 3 pirasong pulis? O kaya isang barangay tanod o 2 barangay tanod, isang pulis, tsaka isa pong pulis nga, yung nagsiserve ng warrant. Sa tingin nyo kaya makakalabas ng buhay yan? Oh. Sa tingin nyo kaya mabibit-bit niya si Kibuloy? Di ba? Ako sagot ko hindi. Putragis, ako man din ang utusan na, JDB, trabaho mo, pulis ka. Patay na, booking. Trabaho mo, pulis ka, JDB. Ikaw ang mag-serve ng warrant of arrest ni Kibuloy. Okay lang, walang problema ron. Magsasama po ako ng, hindi, wala kang isasama. Hala, patay na. Paano ako pupunta ron? Diba, nakaganon ako. Paano ako pupunta dun? Pumunta ka, magdala ka ng 2 tao lang, tsaka kuha ka ng barangay captain, tsaka barangay tanod, mag-request ka. Tapos magsama ka ng vlogger, 2. Diba? Para documented. Tsaka ka, body cam. Alam nyo, sabihin ko dun talaga ha, sir, hindi naman ako sa duwag, pero tanungin ko po kayo. Kung kayo po nasa kalagayan ko, kapag hinuli nyo si Kibuloy doon, sa tingin nyo ho kaya, sasama yun? Tsaka sa tingin nyo ho kaya, kapag dinampot ko nung pinersa ko yung damputin, sa tingin nyo ho kaya makakalabas pa ho kung buhay? Diba? Tanungin ko lang yun, sir, kapag kaya nyo sagutin ng yes yan, ba't hindi na lang ho kayo mag-serve? Diba? Yan pa lang eh.
Nung una pa lang, eh. 'Di ba kita niyo na anong ginawa nila, hearing pa lamang po ng Senado, nagkanda ulol-ulol na yang mga yan diyan. Buti na lang po si Andres Bonifacio do'n sa Liwasang Bonifacio, hindi po lumundag. Ang ginawa ba naman nila isang linggo, inikutan nila ng inikutan, ng inikutan, ng inikutan 'yon, na nga ginawa nilang Jericho March. Eh, sa Biblia yung Jericho March nila utos kasi ng Diyos 'yun, eh, 'di ba? Gumuho yung pader. Oh, eto naman wala namang utos, pekeng Diyos po yung nag-utos. Kibuloy, ayun. Hindi ho bumaba, hindi ho lumundag si Andres Bonifacio. Isip yata ng mga loko-lokon 'to, kaya po nag-rally-rally sila roon sa Liwasang Bonifacio, eh, baka hululundag si Andres Bonifacio yung estatwa. Tapos bababa at yun ang mangunguna ano lumakad papunta ho ng, Malacanang, dadaan sa Taft Avenue, tapos kakaliwa sila rito sa may PNU, 'di ba, sa ano, sa eskuwelahan ng tatay ko dati, o ng namayapa akong papa, 'di ba? Tapos diretso tawid sila ng tulay, kakanan sila sa DBM, o gigibain nito ni Andres Bonifacio yung, pader ay yung dingding doon para makapasok sila roon sa papunta mismo sa Malacanang. 'Di ba yata nasa utak ng mga 'to, eh. Oh, o kaya dadaan sila rito sa may Arlegui. Ng pucha. Hindi, alam niyo tuwang-tuwa ako pagka napupunta ako ng Malacanang. Kasi dati bahay ng papa ko nung binata pa yun, sa tapat ho mismo ng Malacanang, dati. Yung mga may edad na diyan, yung sobrang may edad na. Kasi he died 85 years old, 2005, eh. Ano yun, may mga squatters area dun. Akala niyo mansyon, dun po nakatira si papa dati. May uncle siya dun. Okey. Pero tingin ko wala talagang makakasagot ng yes diyan kahit vloggers nila, eh. Yung mga members ba papahuli ba nila si Kibuloy ng, ganun-ganun lang? Si Kibuloy ba magpapahuli, eh, di sana humarap na yun sa Senate hearing. Sana ginaya na nun si Senyor Aguila. Oh, 'di ba? Senyor Aguila tignan niyo buhay pa. Oh, nakahawla. 'Di ba? Yung mga members niya, wala ng problema, normal na buhay. Kanya-kanya ng galaw, 'di ba? Oh, eto, masakit pa siya sa ulo ng members at so, I mean, hindi mo naiintindihan yung unjustified and unwarranted, ha. Bakit eto na lang, eto na lang po challenge ko Senator Amy. Eto na lang po, para sa mga naniniwala na si Amy Marcos talaga, eh, talagang, para talaga kay PBBM ito. Eto na lang yung tanong ko po, Senator Amy Marcos, ba't hindi na lang kaya ikaw mag-serve ng warrant of arrest? Tapos magdala ka ng barangay tanod, 'di ba? Ba't hindi na lang Senator Amy Marcos? Kayo namang Crisep, eh, ba't hindi naman si Amy yung inyong challenge na, "Amy, naniniwala kami na hindi ka talaga espiya rito. Ikaw ang mag-serve ng warrant of arrest." Tignan ko lang kung makalabas ba si Amy ng buhay diyan, 'di ba? Baka tabasin nila 'yan. Oh, eto pa sabi ni Rizalde Mendoza, "Ang tanong Sir JDB kung walang warrant of arrest, hahanapin ba ni Kibuloy ang kaso niya sa korte?" Ang kasi sabi niya, eh, i-file daw sa court pero takot siyang harapin ang mga nagkaso sa kanya, kaya ayaw sumuko. Tama po kayo ro'n, 'di ba? Korek, tama 'yan. Oh, 'yan, oh. Paano haharapin, 'di ba? Hindi pala hanapin, haharapin. Paano haharapin sa korte kung walang warrant? Kung walang kaso, walang warrant. Hindi naman kailangan ng warrant. Meron naman pong subpoena. Bago ho mag-warrant, subpoena muna kapagka matigas ang ulo at ayaw magpakita, saka ho magkakaroon ng warrant, okey? Oh, sino yung pabor dito na si Senator Amy Marcos na lamang po at 2 barangay tanod ang mag-serve ng warrant of arrest, type 1. Oh, sige nga. Yung hindi naman po pabor kasi baka mapatay si Amy, kawawa naman, type 2. Tapos kayo na yung mag-serve. Okey, ito pa, sabi niya, "The disturbance, fear, and even reported death that such a massive show of force caused to bystanders and to those who were simply exercising their constitutionally protected rights is unacceptable." Alam niyo, in order for you to protect your constitutional rights, kapagka may mga ganyang operasyon, huwag kang umepal-epal, huwag kang bumala-balandra, harangin yung mga pulis.
kahit na sinusuportahan mo yung tao. Tignan niyo ha, no'n po bang inaresto si Erap Estrada, pinatawag ba ni Erap yung mga supporters niya? Eh, mga Marcos loyalist din yun, wala namang Erap loyalist, eh. Oh, 'di ba? Tinawag ba kayo ni Erap na, "Oh, eto arestuhin na ako, dito kayo sa bahay ko, protektahan niyo ako." Gumanon ba si Erap? Wala, 'di ba? Oh, pinuntahan sa bahay niya, hinuli, dinala sa Krami ba yun o Aguinaldo, kung saan yun. Tapos nag-mugshot sa kakahiya. Pagkatapos dun diniretso na sa Tanay Rizal, 'di ba? Oh, meron ba rong ano? Wala naman, eh. Nung, nilusob na nung EDSA 2, oh, ilan po kaming naiwan dun sa Mindiola pinagtatanggol si Erap, si Erap, 33 kami na natira doon. Oh, 2 tres yun, eh, 33. Oh, 2001, Mayo, bago kami ikasal, 'di ba? Hindi po nag-ano si Erap na ano na, "Hindi, paglaban niyo ako." Walang gano'n. Hmm, nag-resign na lang si Erap. Hindi naman talaga nag-resign yun, eh. Tarantado lang yung nagawa ng si Davide na sinabi nag-resign si Erap, wala namang resignation. Minanipulate lang din nila. Hmm. Ngayon eto, tama kayo, style nila manakot. Eto na, I urge the PNP to be gano'n naman, eh, urge na naman, eh. Yun nga, eh. Robin Padilla, dahil sa'yo pagka nababasa ko yung urge, ibang urge yung nararamdaman, sorry naman. Ibang urge yung, naiisip ko, eh, kayo talaga, oh. Oh, sabi niya, ni Imee, "I urge the PNP to be more circumspect in their actions, uphold guaranteed freedoms, and prioritize the safety of civilians." O bakit, nagwala ba yung mga pulis dun? Hindi naman, Ang problema yung mga civilians na members ng KOJC, ano gagawin dun? 'Pag kinordon nila yung lugar, hindi pinapasok, sabihin niyo naman nagmamalabis yung mga pulis. Bakit? Kasi kapag pumasok yung mga pulis dun, nadampot na nila si Kibuloy, 'di ba? Yan hong mga yan, kung nakakapasok-pasok yang mga yan, yan po talaga ang puwedeng mag-cause ng kaguluhan dun. Puwedeng mambato, puwedeng duraan yung mga pulis, puwedeng batuhin ng tae, ng ihi, 'di ho ba? Kadiri yun. Oh, tapos maghaharakiri, 'di ba? Alam niyo harakiri? Papatayin yung sarili nila. Oh, tapos sasabihin nila, ah, "Yung dugo kong dadanak, kasalanan mo, Torre." Patay na, wawa na naman si General Torre dun. Yung mga naku, Imee, ano ba, nag-iisip ka pa ba talaga ng matino? Inuuto mo pa kami. Sabi niya, "This is the second incidence of excessive force used by the PNP and must be stopped immediately." Naks. Siguro naman satisfied na si Crisette diyan, ano ho? Strong statement na yan ni Imee. Oh, pero sana Crisette, hamunin niyo si Imee. Kung talagang hindi ka traidor sa amin, kay Tatay Digong at kay Kibuloy, bakit hindi na lang ikaw ang mag-serve ng warrant? 'Di ba dapat gano'n, eh. Oh, gano'n, ikaw mag-serve ng warrant dito. Tapos si Kibuloy naman, Crisette, pasukuin niyo kay Imee. Tignan lang natin kung makalabas ng buhay yan, ng hindi yan tinatabas diyan. Eto pa, sabi niya, "Isang malaking dungis ito sa pulisyang Pilipino." Wow! Okey, eto kay Daryl yata ang statement ito, eh. "Sarap tektusan nitong," sabi ko, hindi ako sigurado kung kay Daryl Yap ito. Kasi reposted po ito ni Daryl. Ayan, oh, okey? Ang ganda raw ng sinabi ni Imee. Kung kanino man 'to, sabi niya rito, "Sarap tektusan ni Bongbong, Lisa, Martin at ng mga backup dancers nila." Eh, alam niyo tonong bakla ito, eh, 'di ba? Alam niyong hindi ako bahagi ng kahit anong trip ng mga ito. Ang kakapal ng mukha, hindi na nahiya sa mga paeksena, mga feeling Diyos. Mga DDS, mga loyalista, wag niyo akong awayin, wag niyo ibunton sa'kin ang galit niyo kay Lisa. Imbyerna na rin ako diyan. Naku, sino kaya 'tong gagong 'to, okey? Pero eto lang, Senator Imee Marcos, grabe 'no, strong statement ni Imee. Hmm. Ay naku,
Si Amy Duterte, 'di ba? Yun na nga, eh, di Cube Kibuloy, ginawa na ngang appointed yung sarili niya, eh. Oh, sabi ni Blanca Magada, "Maraming sniper ilalagay ko diyan, bigyan ko ng 72 hours to vacate the place. Lahat ng humaharang." Yun ang maganda, 'di ba?